Hala, bakit ganito na ang Baseco ngayon? Ang layo ng dating Baseco nung nakaupo, si Mayor Isko. Yara, samahan niyo ko mga taga-Batang Maynila. Pasukin natin ang Baseco compound. Parang bumalik na naman sa dati. Malayo-malayo na umupo si Mayor Isko na maaliwalas at naging maayos kahit paano ang Baseco. Kaya naman tara, samahan niyo ko, pasukin natin ang Baseco at papakita ko sa inyo ang sitwasyon ngayon dito. Alright mga taga-Batang Maynila, kamusta kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuti po ang ating kalagayan. At ngayon nga ay papakita ko naman sa inyo ang Baseco. So marami sa inyo, lalong-lalo na sa ibang lugar, hindi alam yung Baseco. Or alam yung Baseco pero natatakot pumunta kasi alam niyo naman nga yung lugar na to, sa mga balita nakikita ninyo na medyo may konting pagkadelikado. Ano po? Kaya yung iba natatakot pumasok dito. Yan. Tsaka medyo hirap siyang puntahan talaga. No, talaga kailangan mo siyang ito katulad nito, nakabisikleta tayo. And dito sa entrance pa lang to, dito sa may road, sa may road 10 kung di tayo nagkakamali, papaakyat ng Delpan. Papasok pa lang talagang mahirap na kasi dito rin kasi dumadaan yung mga malalaking trailer truck. Yan, nakikita nyo yan, yung mga container truck na yan. Kasi itong part na to, ispier naman ho talaga to, no? Itong bahagi na to ng Maynila. Yun nga lang sa katagalan talaga ng panahon, nagkaroon na rin ng mga tumitira dito hanggang sa dumami. So naging kaagaw na ng pier ng Maynila itong mga nakatira po natin dito, mga taga Batang Maynila. Kaya naman natara, samahan nyo ko. Pumasok pa lang talagang hirap na kahit nga itong mga motor nag-iingat dahil sobrang delikado. Once na magkamali lang ikaw ng singit dito, talagang is magiging alaala ka na lamang. Kaya doble ingat tayo sa pagpasok dito sa part na to. Hindi lang dahil dun sa lugar, dahil na rin dito sa mga malalaking trailer truck na inyong makakasabay sa pagpasok dito sa Baseco. So ito yung bungad, no? Mapapansin po ninyo ay medyo talaga marami rin pong sasakyan na dumadaan dito. Yan, pansin ninyo kasi nga marami po ang mga nakatira din talaga dito sa Baseco na to. So ito yung pinakang bungad niya. So sa part na to ay pier po yan, no? Nandiyan yung mga port na mga container or kung ano-anong klase ng mga freight na idinadaan sa mga barko, sa mga pier sa Pantalan. So sa bahaging ito, pansin rin natin, dami mga nakaparking po, no, na mga nasasakyan dito sa kalsada mismo. Ayan, so kitang-kita naman natin. So medyo matagal na rin po tayong hindi nakapasok dito. I think last siguro parang 2020 pa, no? Parang ganon or 2022 ganon. Medyo matagal na rin po. Yan, so after ng pandemic or nung medyo lumuluwag na yung pandemic, so shout out sa mga nakaranas po ng pandemic dito sa Maynila. Ayan. At nakasurvive tayo. Ayan, ipag-pray din natin yung mga kababayan natin na sumakabilang buhay, yung mga kamag-anak dahil nasa pandemic, no? But anyway, so nakalipas na yan and hopefully wag na sanang bumalik o magkaroon ulit ng ganyang klase ng sakuna dito sa ating bansa. So yan, approaching na tayo. Papasok na tayo dito sa loob ng Baseco compound. So sa una pa lang, mapapansin nyo medyo maluwag na po yung maluwag pa naman yung kalsada rito. Pero maya-maya ipapakita ko na sa inyo yung matadaanan natin yung talagang pinakang Baseco po, no? So marami sa inyo hindi nakakaalam itong lugar na to. Pwede nyo namang i-search sa Google Maps. Ituturo din naman po kayo yung tamang daanan papunta dito. Ano po? Ayan. So, continuous lang tayo ng bike para para malaman nyo na rin yung dadaanan kung gusto nyo bumisita rito. Kasi meron po dito Baseco Beach. So, ito yung bukod dun sa Manila Bay, dun sa Dolomite Beach, meron din po dinadayong beach dito. So, nung tayo ni Yorme, nung tayo ng President Duterte, ni Secretary Simato ng DENR, talagang nilinis po nila, no? Tsinaga po talagang linisin itong Baseco na to. To the point na talagang nalinis, lumitaw yung buhangin. Kasi dati puro basura to, pinapabayaan lang. Wala hong nagmamalasakit, walang nagkusang maglinis dito. Nung time lang talaga ni PRRD, nagsimula yung mga ganyan. Yung paglilinis ng Manila Bay,
Yan, isa na dito sa Baseco Beach. So talagang saksi o kami. Medyo nawala lang yung mga video na yon. Hindi ko na nakita kung nasaan, parang nabura ko na kasi nagkaroon tayo ng problema sa YouTube, no? Yun, nabura ko yung mga video nyo kasi may mga music. Okay, pero saksi ho kami. Talagang sobrang naging maganda ang Baseco. Sobrang linaw ng Baseco, sobrang linaw ng tubig. Pinapaliguan yan. Yun talaga po yung main reason kaya yun iba dumadayo pa talaga dito sa Baseco. Nakapasok na pala tayo dito sa mismong Baseco. So normally parang isang country lang siya po, no? Parang isang siyang compound. So mapapansin niyo maraming bahay, maraming mga spaghetti wars. Yan. So ang mga tindahan, yan. Ito po yung Baseco. Sa mga hindi pa nakakaalam or first time lang mapakinggan itong Baseco, ito po yung Baseco compound dito sa Tondo, dito sa Maynila. Ayan. So, tama ba ako? Di ko alam kung ito ba part pa ng Tondo. Ayan. So, correct me if I'm wrong, mga katabata Maynila. Comment down below lang kayo dyan. So, yan. Mapapansin nyo, medyo ibang part ng kalsada rito talagang talagang may mga stagnant ng tubig. Kasi nga, malapit to sa dagat. Siguro, I think mababa din doon lugar na to, no? Yeah, mostly or wala mga drainage dito. Sigurado kasi sigurado yung mga daling sa mga establishmento, sa mga bahay dito na pupunta sa kalsada. Yan kita nyo, yung lalaki na mga gusali rin dito, no? May mga malaking bahay rin, di ba? So yan, pa kanan tayo dito at dito dire-diretso lang to. At tutumbukin na natin dito yung Baseco Beach. Meron din ditong pinagawa si Yorme na Baseco Park. So pinaganda niya yung bahagi na to para kahit paano yung mga tao rito merong mapapasyalan at merong matatambayan na maayos at maganda. So tanaw na tanaw dito yung karagatan ng Manila Bay. Ewan ko lang kung nandito pa tisilipin natin. Pero alam ko na i-vlog ko na to dun sa una nating video. At napansin natin na parang nawala na. No, nawasak yung project dito na ginawa ni Mayor Isko. Parang nagbalikan na naman. Kita niyo mga taga-Bata Maynila, ibang-iba to dati. Dati, kahit paano, umaliwalas po ang Baseco noon talaga, noong time ni Yorme. As in, walang akong halong biro yan. Ngayon, medyo parang napabayaan. Sa loob ng 3 taon na muno si ate, anong nangyari? Parang wala nangyari. Ngayon, meron daw inaayos dito na seawall. Although maganda ang seawall, pero bakit ganon? Inabot ng ilang taon, 3 taon, wala nangyari, hindi natapos hanggang ngayon, nakatenga pa rin, gumagawa pa rin, di ba? Yan. So, ito po ang Baseco. Halos tabin ho talaga to ng Manila Bay. Sa kabila naman, matatanong natin yan yung pier, no? Pier 15 ba, kung hindi tayo nagkakamali? Ayan. So yan, nakikita niyo yung mga nakatusok na bakalo kasi nga, ginagawa po itong part na to talagang daw na medyo mas mataas na seawall. Bitak rin yung kalsada kung inyo mapapansin. Tapos, approaching na tayo dito, hindi na tayo nakatuloy dyan kasi nga, baha po, no? Medyo malalim ang tubig. Gahil nga siguro dahil tagulan na, tumaas ang tubig din dito sa dagat, kaya yan. Ito, malapit na tayo, bumaha na. Hindi na tayo tumuli dyan kasi yung bisikleta natin, mga taga-Batang Maynila, mga kalawang. Ayan. So, yan, yung seawall, nakikita nyo, no? Medyo mataas na siya. Yan, ganyan po yung sinasabi nilang gagawin nilang seawall dito. Yung nga lang, yung project ni Yorme nawasak dahil sa ginagawang to. Hindi na natin nakita. Nandiyan sa first video nito, bago ito. Makikita nyo, yan yung first video, pinaka-latest video natin. Yan, kita nyo, no? Sobrang baha. Hindi na tayo makadaan. Dahil nga tubig alat to, baka makalawang yung ating bisikleta. So ayan, makita po ninyo. Medyo malayo na sa dating hitsura ho talaga. Dati na medyo maliwalas. Although ngayon, maliwalas, siguro susunod i-update din natin yung mga pinagawang bahay dito ni Mayor Isko. Ano po? So yun lang mga kawain, maraming salamat. Comment down below ang iyong reaction dito sa video nito sa Baseco Compound. Yun lang po at maraming salamat. Ingat po tayong lahat and God bless mga taga-Batang Maynila. God first.